At ito na po yung sinabi kong binigay sa akin na credit limit na 218,000 pesos. So makakabili na po ako nito ng house and lot guys or sasakyan. Hi guys! Magandang araw po. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For this vlog ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking karanasan sa pag-apply ng credit card sa Security Bank through phone call. So hindi na po ako pumunta ng branch guys para mag-apply. At first time ko pa po itong nag-apply ng credit card sa Security Bank guys. At na-approvean kaagad ang aking application. At ang binigay sa akin na credit limit guys ay 218,000 pesos kaagad guys. Wow, ang laki niyan. At ang cash advance limit nito guys o ang pwede kong makash out ay 109,000 pesos. Makapagpatayo na po ako ng bahay sa halagang yan guys. Sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys dahil ipapakita at ibabahagi ko po sa inyo ang buong detalye. Bago po tayo magsisimula, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na sa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga reviews, mga tutorial video na i-upload sa aking channel. Disclaimer lang po, ang bidyong ito ay hindi po sponsored ng Security Bank guys ha. At ang application na ito guys ay para lamang sa mga may account na po sa Security Bank. At qualify na po na mag-apply sa kanilang credit card. At sa mga walang account pa dito, it's better na pumunta na lang po kayo sa branch ng Security Bank at doon na lang po kayo mag-apply. At sa mga magtatanong kung gaano nakatagal ang aking savings account dito sa Security Bank, nag-open po ako ng savings account dito guys noong February to 2024, this year lang po. So mag 9 months pa lang po ang aking savings account dito. Hindi ko pa nga ito masyadong nilalagyan ng pera eh. Minsan ko lang po itong dideposituhan kapag may sobra lang po akong pera sa sahod ko. Sa aking experience guys, nalaman ko na lang na qualify na pala ako na mag-apply ng credit card dahil may tumawag sa akin noong October 2, 2024, this month lang po. Personal mobile number po ang tumawag sa akin guys. Agent daw po siya ng Security Bank. At ang sabi niya, qualify daw ako na mag-apply ng credit card. At humingi po siya ng pahintulot sa akin kung interesado daw po akong mag-apply. 15 minutes lang daw ang interview. So ginrab ko na lang guys. At ang mga tinanong niya sa akin ay yung mga information na nilagay ko sa form nung nag-apply pa lang po ako ng savings account dito. Minake sure po nila na ako po ba ang may-ari ng account na yun. And then sa last part ng interview guys ay kinuha na niya ang aking delivery address or mailing address kung saan ko gusto ipapadeliver ang aking credit card kung sakaling ma-approve ang aking application. So after ng aking application guys, maghintay daw ako ng 7 to 10 business days para sa result ng aking application. So October 4 po ako tinawagan at nag-apply. Pagka October 7 ay nag-text na ang Security Bank sa akin guys ng ganito guys oh. Thank you for applying for Security Bank credit card with reference number. To track the status of your application, use our self-service channels 30 minutes after receiving this message. So hindi po personal number ang nag-text sa akin nito guys ha. Ang Security Bank na po mismo. So hindi na po ako bumisita sa kanilang website guys. Hinintay ko na lang kung kailan sila ulit mag-update. Pagka October 11 guys, may na-receive na naman akong text na ganito guys o galing sa Security Bank. Hello, we're delighted to have you as a credit card holder of Security Bank Wave Mastercard. We are pleased to confirm your credit limit of 218,000 pesos and your cash advance limit of 109,000 pesos. So dyan ko na nalaman guys na approve pala ang aking application. At nabigla po talaga ako sa misis na yan guys. Napakalaki po talaga ang credit limit. So naghintay pa rin ako sa susunod nilang update guys. Pagka October 15, may another text na naman akong na-receive galing sa Security Bank guys. At ito po yun guys oh. Hi, we apologize that we are unable to deliver your Security Bank credit card to your address. To ensure you receive your credit card, we can arrange for a branch pick-up. Please email the exact name of your preferred branch using your registered email address. For delivery na pala ang aking credit card guys. Kaya lang, hindi raw nila ma-deliver sa address na binigay ko.
Kaya ang advice nila, pipick upin ko na lang daw doon po sa branch na gusto ko. So nag-email na lang ako sa kanila doon po sa email address na binigay nila. At ang isinulat kong message ay ang pangalan ng branch ng Security Bank na mas malapit dito sa lugar namin. October 17 po ako nag-send ng email sa kanila guys. Pagka October 21 guys, nag-reply na po ang Security Bank na in-endorse na daw nila ang aking card doon sa branch na nilagay ko. Maghintay na naman daw ako ng 7 to 10 banking days for processing. So naghintay na naman ako. Ang kailangan talaga natin dito guys ay ang ating pasensya. Kasi medyo matagal-tagal po talaga ang processing. So pagka October 29 guys, ay nag-email na naman ang Security Bank na ready to pick up na daw ang aking card. At huwag raw natin kalimutang magdala ng 1 valid primary ID or 2 secondary IDs sa pag-claim doon sa branch. So pagka October 30 guys, kinabukasan ay pumunta na kaagad ako doon po sa branch ng Security Bank. At sa pag-claim ko guys ay wala na po silang marami pang tanong. At wala na rin akong pinilapan ng mga form doon. Isang valid ID lang po ang binigay ko doon guys at nagtanong po ang teller sa akin kung meron na po ba akong account sa Security Bank. Hihiramin po nila ang ating debit card para kunin nila ang ating account number. So yun guys, nakuha ko kaagad ang aking credit card. Wala pong bayad guys ha, wala pong card fee. So halos 1 buwan po bago ko po nakuha ang aking credit card. So ito na po yung envelope na nilagyan ng card guys, nakaka-pick up ko lang po today. At ayan po, silyadong-silyado po siya. At dito sa loob guys ay may envelope din ng Security Bank at silyado din. At may mga naka-attach pang mga files dito guys. At ang mga nakalagay dito at nakasulat ay ang mga terms and conditions ng credit card. At may mga iilan ding mga ads na nakasulat dito. At dito sa loob guys, makikita na natin ang ating credit card. At dinikitan po ito ng sticker. At may nakasulat dito sa sticker guys na card is inactivate. So may mga instructions dito nakalagay kung paano po ito i-activate. Ituturo ko na lang sa inyo later kung paano po ito i-activate guys. Hindi pa po kasi natin ito pwedeng gamitin hanggat hindi pa natin i-activate. So ito na po yung card guys. Dito sa harap ng card ay nakalagay ang microchip at may nakalagay na Wave. So ito po ang type ng aking account guys, Wave Mastercard. Nakalagay dito ang aking pangalan at ang logo ng bank network nito na Mastercard. At dito sa likod ng card nakalagay ang card number, expiry date, 5 years po siyang may expire guys. At ang CVV or card verification value at ang paper strip na susulatan ng ating signature. At para sa protection ng ating account guys ay kailangan nating pipirmahan itong paper strip dito sa likod. So ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ito i-activate. Sundan nyo lang po guys. So ayan po guys, ganito lang po ang pag-activate. I-open lang natin ang ating messages inbox and then mag-compose po tayo ng message. And then i-type po natin SB cards. All capital letters guys ha. Ito po ang sample guys. I-type natin SB cards space activate space ang ating birth date. Halimbawa ang aking birth date ay February 2, 1999. So ito po ang format 02/02/99. Lagyan natin ng slash tapos ang expiry date ng ating credit card. Halimbawa, March 3, 2030. So, ang ilagay natin ay 0330. Tapos, lagyan natin ng slash. Last 4 digit ng ating credit card number. Yung pinakahuling 4 na numero ng ating card number. Halimbawa po, 1234. And then, isend po natin sa 2086 kung Globe or TM ang ating SIM na nakaregistered sa ating Security Bank account. Isend naman sa 4629 kung Smart and Talk and Text subscribers po tayo. At kapag masend na natin guys, ito na po ang magiging reply ng Security Bank. Good day Mr. or Miss. We are happy to inform you
that your new Security Bank credit card ending in is now active and ready to be used at any point of sale or POS terminal. Please note, you can start using your new card for online transactions the following day. For security purposes, an SMS alert may be sent to verify the authenticity of your transactions. So ito po ang marireceive natin guys kapag successful ang ating activation. At pagkatapos kong inactivate ito guys, ay binuksan ko na kaagad ang aking Security Bank account sa pamamagitan po ng kanilang mobile app. At pag open ko guys, ay automatic na pong nakalagay sa dashboard ang aking credit card account. So sa makikita natin, ito po ang aking savings account na sa taas at dito sa baba ang aking credit card. So di na pala kailangan pang ilagin natin. At kapag gusto nating tingnan ang detalye ng ating credit card, ay i-click lang natin ito guys. So ito na po ang aking credit card details. Ang type po ng aking credit card ay Wave Titanium Mastercard. At ito na po ang aking card number. At dito rin makalagay ang ating outstanding balance and total amount due kung sakaling gagamitin ko na po ito. At malalaman din natin dito na part kung magkano na po ang available credit limit natin. At ito na po yung sinabi kong binigay sa akin na credit limit na 218,000 pesos. So makakabili na po ako nito ng house and lot guys or sasakyan. At ang pwede kong makash out dito guys, uulitin ko, ay 50% po sa amount ng aking credit limit. So 109,000 pesos ang pwede kong makash advance or makash out sa mga ATM machine. At ang statement date ko nito guys, yung magsisend na sila ng bill ay kadapit sa 12 ng buwan. At ang due date niyan na kailangan na nating bayaran ay 21 days after the statement date. Halimbawa, ngayon po ang statement date ay magbilang na po tayo ng 21 days. Yan na po ang ating due date. So abangan nyo lang po ang mga reviews ko dito guys kapag magamit ko na itong aking credit card. At disclaimer lang po guys ha, hindi po ako eksperto sa mga credit card online system. Nagbabahagi lang po ako sa aking karanasan dito, kaya kung may mga technical or system error na po sa inyong application, makikipag-ugnay na lang po kayo or tumawag na lang po kayo sa mga customer service representatives ng Security Bank. Ang interest pala nito guys ay 2.5% per month. At paalala lang po guys, mag-ingat po tayo sa mga tumatawag sa atin guys, lalong-lalo na po kung personal number po ang gamit. At magpakunwaring agent daw po sila ng bangko na humihingi ng password or PIN sa ating account, humihingi ng OTP, username, CVV, at iba pa. Ang mga representatives ng bangko ay hindi po humihingi ng ganyan guys. Kaya dobling ingat po talaga tayo dahil sa mga naglalabasang mga scammers ngayon. So yun lang po guys, sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa mga gustong mag-apply ng credit card sa Union Bank at BPI, lagay ko na lang po ang link sa description sa video ito. Paki-click na lang po. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong video. God bless us all and advance Merry Christmas. Goodbye.